Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nanood ng video ko na in-upload like 2 days ago. At ako ay nagpapasalamat na kahit matagal na ako hindi nakagawa ng video ay may nanonood pa rin, andyan pa rin kayo. So marami tayong issue na dapat gawa ng reaction pero dito natawag ang pansin ko sa issue ng Daryl Yap versus Vic Soto bossing sa Tito Vic and Joey TVJ. So iyon na nga, sobrang ingay nung mga nakarang araw like January 6, 7, 8 ang nagpapalitan ng nagsasagutan sa social media ay si Arnold Clavio at saka si Daryl Yap about sa pelikula niyang The Rapist of Pepsi Paloma, ganon. Na dun sa trailer, napanood ko yung trailer, oo nga naman, merong pangalan talaga niya doon ni Vic Soto. So, doon naman sa reaction ni Arnold Clavio na dapat daw maging responsible na tao si Daryl Yap. Tapos sabi naman ni Daryl Yap na wag kang mga asar dyan, wag kang sasabat dyan. Kasi nga, ay hindi ako interesado na gawan ko yung storya nyo ni Sara Balabagan. So, mga ka-Pinoy Crew TV, nagkakaroon tayo ng tinatawag na history or nagkakaroon tayo ng mga skeleton in the locker sa mga kagagawa natin. So, nasa ating sarili, nasa ating mga kamay kung ano yung mga pinaggagawa natin. Dahil kahit gaano katagal, ito talaga ay nare-revive. So, ito nga, ginawa ng movie ni Derek Daryl Yap. Ang problema ngayon, kasi nandun talaga yung pangalan at tinitingnan ni Tito Vic, ni Vic Soto, yung kanilang pamilya, yung kanilang team, na talagang patama sa kanila. Pero yung mga sumasang-ayon kay Daryl Yap, iba ang kanilang pananaw. May dalawang pananaw dito na ang ibig daw sabihin ng rape ay hindi siya talagang rape na as in ni-rape, hindi daw. Tapos yung iba naman na nagpapasalamat sila na kinasuhan nga kasi nga ang ingay, sobrang ingay sa social media. Pero si Bossing ay wala siyang pakialam, sobrang tahimik niya. Pero nang pumasok naman siya, ayan, boom! Talagang nabulabog ang social media. So, basahin muna natin ang intro. Ganito yung intro. Sabi dito na, Vic Soto files 35 million lawsuit against Daryl Yap in Muntinlupa Court. So, doon siya finailan. Grabe no, ang laki, 35 million. Buti kung yung movie na yan ay makakakuha yan ng 1 billion. So, kumbaga, may ano pa, may ganansya, may tubo pa. So, actor and TV host Vic Soto filed a 35 million lawsuit against Daryl Yap over controversial Pepsi Paloma trailer that insinuated the actor's role in the child actress case. Matagal na to siya, 1985, 1982, ganun nangyari. Batang-bata pa noon si Pepsi Paloma at may nagsasabi na nasa 15 years old lang daw siya. Sobrang bata talaga na nag-gang rape siya. At alam naman natin na yung mga pamilya ng Vic Soto ay mga mayayaman sila at nung panahon na yun, yung nasa tugatog sila ng kasikatan, magpahanggang ngayon, sikat pa rin sila kasi nga sila ay mga komedyante. So dito, sinasabi na accompanied by his wife, TV host Pauline Luna, Soto filed the complaint before the Muntinlupa trial court on Thursday morning, January 9. So kanina yun. Accompanied by the case focused on alleged damages with the possibility of further escalation of endorsement contracts are impacted potentially resulting in additional claims for actual damages, report said. Soto's lawyer Enrique de la Cruz said they are also looking at filing 19 counts of cyber libel against Yap over his malicious social media post. Yun. 19 na beses po na nagpahayag o nag-post ng mapanirang accusation ang respondent. 19 post, bawat post 1 count, De La Cruz said in an interview at TV5. So, ibig sabihin, kung 19 post, 19 na kaso, so, kung binilang nila, simula nung nag-post siya sa kanyang social media accounts, binilang niya kung ilan, binilang ng company Bossing kung ilang beses siya nag-post. So, kung naka 20 post ka, naka 21, naka 25, so ganun din karami ang kaso mo, Diyos ko. So, habang ako ay nagbabasa
sa news about sa pag-file ng kaso, nakikinig naman ako kay Attorney Libayan. So, may mga nagsabi doon na involved ba ang pera? Of course, meron. Yun. Humihingi na nga ng DAD News na 35,000. So, ano-ano ba yung mga 35,000? So, ang nakita ko, yung tinatawag nila na prayer damages. Meron ba ganun? Prayer damages? Hindi ko maintindihan. Ito yon. Sa ano pala, ABS-CBN, noong, kailan ba to? Today nga. Okay. So, sinasabi dito na Attorney Enrique de la Cruz Jr., the complaint includes a prayer for moral damages. Yun pala yun. Ang moral damages daw ay worth 20 million pesos and another damage na naman, dami-dami siya, exemplary damages worth 15 million. All in all ay 35 million. Ang laki, grabe. Makapagbebenta na si Daryl na, siguro maraming pera si Daryl, may mga kaibigan din to. So, no problem tayo dyan. So, puntahan natin yung reaction ng mga tao na may malawak ang pang-uunawa. So, ito yung kanilang sinabi. Kung mababaw ang comprehension mo sa title ng movie ni Derek Darilap, talagang hindi mo magets ang other interpretation nun. The rapist, so plural siya, the rapist of Pepsi Paloma not only refers to one or more than persons involved, but I believe is the industry as a whole, kung saan marirealize mo how the people behind the industry used their power and connection to manipulate an aspiring artist who just wants to show and master her craft but falls into a pit of uncertainties, engaging and doing what those people behind says just to stay in the limelight during that era. So, dalawa ang meaning. Pwedeng physical, pwedeng yun nga sa industriya na kanilang ginagalawan. So kung naalala nyo, last year, yung anak ni Ninyo Mulak ay may ganun ding nangyari. Di ba nagkaroon ng kaso yon? Maingay din yun sa social media at bigla-bigla na lang natahimik kasi nagsampa na nga ng kaso. So, ang pagkakaiba lang sa Pepsi Paloma, hindi sila gaanong ma-impluwensya. Hindi sila gaanong mayaman. Kasi kung mayaman yun at ma-impluwensya yun, baka nagkakasuhan na. Nagkaso nga, tapos inatras daw. So, basahin natin yung mga kaso-kaso na kanilang pinagsasabi. Nag-research ako sa Google, talagang limitado lang siya, hindi mo talaga makikita. Kasi nga, may sinasabi na pinabura na daw yung iba. So, ito yon. Tito Sotto's talent in politics was first tested on October 1982 when he spearheaded the settlement for the rape case filed by sexy star Pepsi Paloma and Guadaguarin against Tito's younger brother Vic Soto and his Eat Bulaga co-host Joey De Leon and Richie the Horsey. So, tatlo pala yung kinasuhan, hindi kasali si Tito Soto, 'di ba? When it was made known that the case is being filed by the former Senator Cayetano, so ito yung tatay nila Pia Cayetano at yung ngayon si Cayetano, yung 10K, yon. To the fiscal of Quezon City, the teenage starlet disappeared but was expeditiously recovered by the men of Colonel Rolando Abadilla and Captain Panfilo Lacson. Kasali pala dito si Panfilo Lacson. Baka may sabi dyan during sa kaso kasi magkaroon sila ng ng mga testigo kung ano ba talaga nangyari. Matagal, sobrang matagal, pero paulit-ulit every year yata may dito balita. Bakit kaya? Dahil sikat sila, dahil nasa politika siguro sila, yun siguro yun. So, from the hands of notorious hoodlum Ben Olo. Sino naman to si Ben Olo? May Chris Olo, diba? The name of the Soto's leak queen, Ben Olo, admitted that he is an accomplice to the Castelos maternal clan of Tito and Vic.
Yun. According to Pepsi Palma, it was merely Tito Soto who coerced her to sign the affidavit of desistance to throw out the filing of the rape case, which is punishable by death penalty. So kung nagkakasuhan yun, baka kung nagkatotoo na meron, baka may na death penalty na. Justice was stopped from being moved when the comedians humbly made a public apology to the judge, to where they admitted to the crime committed to the starlet, who committed suicide by hanging herself afterwards due to the trauma she experienced from the hands of the comedian. So, ang tanong, bakit siya magpapakamatay? Bakit siya mag-suicide kung talagang walang nangyari? Yun yung sabi nila. So, meron pa ditong isa, linakyan ko kasi nakita ko din siya na basta nag-search ako sa Google, may mga pero hindi na siya as in full dito. The 14-year-old starlet filed a rape complaints against Vic Soto, Joey De Leon, and Richie the Horsey. Richie Rias. The three had met Pepsi at one of her promotional events for her movies and took her to a bar where they had drugged and gang raped her at a nearby hotel. She had sought out the help of then Defense Secretary Juan Ponce Enrile, who referred her to Attorney Rene Cayetano da Compañero, the father of Senator Pia and Alan Peter Cayetano. Ayan, yan nga pala. So, ang balitang ito ay nasa Google at makikita niyo may date siyang 1982. Yun ang aking nakita. So, aabangan natin kung ano ang mangyayari sa kaso kasi sinabi ni Attorney Libayan na babasahin pa ng fiscal kung magkakaroon ng kasuhan at sasagot pa si Daryl Yap at magkakaroon na nga sila ng kakasagutin kasi meron silang mga lawyers. Pero wala daw makukulong physically kasi damages ang hiningi. So, it means pera. So, kung ano ang mangyayari, abangan natin kasi painit ng painit. Ito yung entrada. Ito yung problema na talagang tinabunan niya yung mga problema about sa ating ekonomiya, about sa pagmahal ng mga bilihin, about sa mga ayuda, yun. Ito ang sumiklab as in. So, yun lang po. Maraming salamat at meron tayo nitong aabangan kung ano ang mangyayari.